alamin ho natin lalo-lalo na ang mga poultry farmer ho natin. Naka, ano kaya magiging presyo? Baka maging controversial na naman yung presyo ng itlog na yan, Andoy. Baka mamaya may makita na naman tayong 12 pesos, 13 pesos hanggang 15 pesos na itlog. Wag naman sana. Si Sir Francis Uyihara, Pangulo ng Philippine Egg Board Association of PEBA. Sir Francis, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, sir. Good morning po. Magandang umaga, Sir Orly, at sa lahat po ng nakikinig ng Buena Manong Balita. Ay, maraming salamat, Sir Francis. Kumusta ho ba yung ating mga poultry farmer nitong nakaraang Lunes, Martes, Miyerkules habang sinasalanta tayo ng mga pagulan dulot ng habagat, Sir Francis? Ang mga poultry farmers po, nagsimula pa po noong nag-ulan, no, yung June, July, nakakaranas po tayo ng problema sa mga pagtaas po ng sakit, no? Dala po ng mga bakterya, viruses, at yung tinatawag nating toxins sa ating mga patuka ano doon sa pinapakain natin sa ating mga feeds. Also, sir, may problema po tayo ngayon sa outbreak po ng AI o yung tinatawag nating bird flu. Ano po yun? Bird flu? Meron pa rin? Tama po yun. Yes po, meron po tayong nag-positive na mga malaking farm sa Tarlac, ano. Ito po yung na-monitor natin na test na nag-positive. Siyempre, kino-consider po natin na meron pong mga iba pong mga farms na hindi po nagsasabi o mga hindi po nagpapatest sa bird flu na nagkakaroon din po ng problema. Sir Francis, ito pong pagtaas ng kaso ng bird flu, sabi niyo sa Tarlac, hindi naman ito sintaas sa ibang mga lugar o walang kaso, Tarlac lang? Ganun po ba yun? Ngayon po masasabi nating doon lang. Ang problema po kasi sa bird flu, Sir Orly, hindi po lahat kasi ng tinatamaan ay nagre-report o nagpapatest. Oo, yung nga kaya po. wala po Tinatago. tayong tama po 'yun, wala po tayong klarong reference kung gaano po ang lawak nito. Kasi pag may kaso ng bird flu, parang yung mga problema sa sakit ng mga alagaing baboy, kinakatay ito, iba siguro tinatago para maibenta pa sa pamilya sakali maapektuhan yung mga manok, ano, Sir Francis? Tama po. To be exact po, sir, ito pong nangyari dito, nakita po yung mga manok nasa nasa mga biyahero na. Naibenta na po yung mga manok, nagkakamatay. Ngayon, nung tinest, nag-positive po sa bird flu. Dapat pala binabantayan niyan. Pero binabanggit niyo, Sir Francis, iyan ay bago pa man ang habagat. Iyan ang sitwasyon, lalo na dyan sa mga poultry sa Tarlac. Bago pa po itong sunod-sunod na ulan, itong pagbaha na ito. Last month pa po ito, no. Kaya lang ngayon lang po na re-report na babalita dahil nga hindi naman po ito legal na nag-report. Okay, kumusta naman po nitong linggong ito, nakaraling ito, kumusta po ang sitwasyon ng mga poultry farm, lalo na ho doon sa maaring epekto nitong bagyo o nitong pagbaha dahil sa habagat, dahil epekto ho nito sa mga unang-una sa itlog siguro muna. Meron po bang maaring epekto ito, Sir Francis? Malaki po ang magiging epekto nito, Sir Early, sa farm producers. Ang mga farms po kasi located po ito sa mga probinsya, wala naman pong reported na malaking pinsala sa ating mga farm facilities so far. Pero po ang iniisip po natin dito po, yung ating mga retailers, yung mga biyahero, yung mga itlog na nasa bodega na, nasa pwesto na, sigurado po marami rin pong itong nasira na baha, no? Kaya malaki pa rin po ang magiging epekto nito dahil yun nga po yung lawak dito nung yung pagtaas ng baha. Siguradong meron din pong mga na-damage na mga itlog o mga produkto. Hindi lang po itlog, pati mga gulay, pati mga yung mga ibang pagkain na binebenta natin dito sa Quezon City, sa Manila. Wala pa namang naiulat kayo na may problema na ngayon sa supply ng itlog?
Bago pa po kasi itong habagat, meron na pong pagtaas sa presyo ng itlog. Simula pa po noong summer season dahil nanggaling po ito sa sobrang bagsak presyo noong March, April, May. Nag-voluntarily nagbawas na po ang ating mga farms ng supply ng manok dahil nga po sobrang bagsak ang presyo ng itlog during summer season kasabay po noong El Nino. Kaya pagpasok pa lang ng June ay meron na po tayong napansin na pagtaas sa presyo po ng itlog. Continuously hanggang ngayon. Harinawa, hindi ito pinalala nito, pero iniisip ko pa lang, hindi maiwasan. Posibleng magkaroon talaga ng epekto at expect na ba? Dapat ba nating asahan sa darating na mga araw mamahal ang itlog nating binibili sa tiwi-tiwi na, Sir Francis? Bago po kasi itong habagat, tumaas na po ang presyo ng Oo itlog. nga po eh. So, pero maaari pa, yung halimbawa, nakabibili pa tayo kahit pa paano ng hindi kamahalang itlog, maari yun din namang ito tumaas pa ng doble. Hindi naman sana. Pero palagay ko po, Sir Orly, hindi na po ito tataas ng ganun kalaki. Alright. Naintindihan naman po ng ating mga farm producers na ang sitwasyon ng ngayon ng ating mga consumers. Although, Sir Orly, wala po tayong kapasidad kasi na magdikta o magsabi sa ating mga kasamahan ng direksyon o presyo ng itlog. Pero napag-uusapan na po natin, lalo na po ngayong mga panahon na ito, tingin ko po wala naman pong ganong kalaking pagtaas, dahil simulat bago pa po yung habagat, tumaas na po yung presyo ng itlog, Hindi ko lang po masasabi towards December o yung the holiday season kung ano po ang mangyayari. May mga nagtatanong na kasi kahit pa paano nakakatulong yung mga Kadiwa Center, yung Kadiwa ng Pangulo. Doon bumibili lang sa ating mga kababayan, may mura-mura ang itlog. Ang problema ngayon, baka wag naman sana, pero may epekto ba sa supply ng itlog sa Kadiwa Center itong nakaraang pagbaha? May nakikita ba kayong gano'n, Sir Francis? So, wag naman sana. Hindi naman siguro. Ngayon po, nakikipagtulungan po tayo sa Department of Agriculture regarding po diyan yung mga produkto sa nabanggit niyo pong mga lugar. Pero ngayon po wala pa po kaming nababalita na epekto. Pero ang gobyerno po kasi ay nakikipag-communicate sa atin na humihingi po ng assistance nga regarding nga po dito sa ating presyuhan. Mm-hmm. So kami po ay nakikisama naman dahil nakikipagtulungan naman po sa atin ngayon ang Department of Agriculture. Very good. Anyway, Sir Francis, sa sakaling meron tayong kailangang ipaalam, ipaabiso, pero bago tayo magtapos, wala naman tayong nakikinig na naririnig siguro na mga panawagan mula sa mga, yung mga nag-aalaga ng mga may manukan at may mga itlogan. Wala ba naman tayo naririnig ng mga panawagan na para sila matulungan? Well, ang hinihingi po natin sa ating gobyerno ay yung immediate na problema natin sa bird flu. Ngayon po, matagal na po kasing napag-uusapan yung proseso ng pagko-commercialize nitong bakuna. Mm-hmm. Ngayon po ay nasa na po ito nasa field trial na proseso na po ito. Kaya lang nananawagan po kami continuously, nananawagan po tayo sa department o sa FDA, FDA po kasi ang may hawak ngayon nito, na kung may paraan para mapabilis ang proseso nito dahil continuously nakakaapekto po ito sa ating mga farm producers. May epekto rin po ito doon sa ating current supply dahil may uncertainty na hindi po lahat kasi nagre-report, kaya hindi po natin ma-monitor yung eksaktong scale or yung damage o yung nawawalang supply dito po sa mga tinatamaan ng bird flu. Mm-hmm. So hanggang ngayon po ang ASF hindi pa rin
okay yung kanilang bakuna. Pero sa atin din po, wag naman po sanang ganun din katagal. Okay. So sa madaling salita, hindi naman sila nananawagan ng ayuda o tulong, basta asikasuhin lang yung bakuna para laban sa bird flu. Sir Francis. Tama po yun. Saka po yung mga tinatamaan po ng bird flu, kung ano po yung po pwede nilang maitulong. Dati po, meron pong nabanggit ang ating gobyerno na tulong, pero sa monitoring po natin, yung mga tinatamaan na malalaking farms, nakapending pa rin po yung kanilang mga assistance. Yan natin pa-follow up sa Department of Agriculture siguro, Sir Francis, sa darating na mga araw. Muli, maraming salamat sa inyong binahaging sitwasyon at kalagayan po, lalo na ho dito sa mga nangangamba na maaari magmahal ang presyo ng itlog. Pero sabi nyo nga, hindi naman siguro yan tulad ng dati na napakamahal. Tama po yun, tama po yun. Okay. Sir Francis, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga po at salamat po sa pagkakataon. Thank you. Ang Pangulo po ng Philippine Egg Board Association ng PEBA, si Sir Francis Oyehara. Mga kapuso, inyo po napakinggan. 10 minuto.